Magandang hapon po sa ating lahat. Sige po, inaanyayahan ko lahat na tumayo as we praise and worship the Lord in this place. Hallelujah. And magandang gabi din po sa lahat ng mga nanonood sa atin through online. Sige po, let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Come on, can we shout? Hallelujah. 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 You are great, Panginoon, sa aming mga buhay. Come on. Come on, let's give our best clap offering to Jesus. Hallelujah! Yes, Lord. Come on, let's sing. Turn into wine out of the eyes of the blind. There's no one like you. Come on, none like you. Come on, into the darkness. Into the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, God. Our God. Come on, let's go for heads. Hallelujah. Into the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Come on, none like you, Lord. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, God. Our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, God.
is how we overcome, Panginoon. If we are by your side, Lord God. Hallelujah. Come on. Hallelujah, Jesus. Come on. Your light broke through my night with sword exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this valley. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Come on. Your hand lifted me up. I sat on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Come on, you have turned. I learned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Come on, can we lift our hands up high? This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome. Come on, pwede ko ba makita ang inyong mga kamay? This is how we overcome. Come on! Everyone! This is how we overcome. 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 This is how we over. You have turned mourning into dancing. Come on. Oh yeah. You have turned the sorrow into joy. You have turned. Oh yeah. Mourning into dancing. Yes, Lord. You have turned the sorrow into joy. Come on, can we lift our hands up high? This is how we overcome. 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 Hallelujah! This is how we overcome, Lord. Come on, pwede ba isang malakas na palakpak pa para sa ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. This is how we overcome, Panginoon, by lifting our hands to you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, for your presence, Panginoon, sa hapong ito. Hallelujah. Come on, can we lift our hands up high to Jesus as we say that He is holy, holy forever. Hallelujah, Lord God. Lord, whatever circumstances, whatever situations we have, Panginoon, you will remain and you are still holy, Panginoon. Lord, we are clinging to you, Panginoon. We are clinging to your promises. We are clinging to your strength, Panginoon. We are clinging to your joy, Lord God. Hallelujah, Jesus. Whatever generations, Panginoon, Ikaw pa rin ang Diyos na mga Diyos, Lord God. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Come on, let's worship the Lord this afternoon. Hallelujah. You are holy forever. Thank you,
you, Jesus. Hallelujah. I love your presence here. Your presence here, Lord. With Jesus, God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe, sing the song of ages. Come on, 1,000 generations. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe, sing the song of ages to the Lamb. Come on, your name, Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, we sing that song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy,
to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Always be. Holy, holy forever. Come on, you will always be. I'll always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, yung mas malakas pa pong palakpak. Hallelujah. O Diyos, karapat-dapat ka sa lahat ng bagay, sa aming palakpakan, sa aming awitan. O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, banal ka, Panginoon, kailanman hindi yan magbabago, O Diyos. Lord, sa araw na ito, Panginoon, God, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sige, Lord, hindi lang po sa awitan ka namin mapapurihan, kundi sa mga salita mo. Sige, Lord, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O God. Let your words, Panginoon, come and fill our hearts and minds, Panginoon. And let your presence reveal to us, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na nais mong marinig at maintindihan namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga anak mo, Panginoon, that are here in this place right now. Panginoon, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Muli po, isang magandang hapon po sa bawat isa. Ano po, sa mga regular po natin at mga first-timers, kung meron man, welcome po sa In Christ City Church. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa araw na ito ng linggo. At ang panalangin ko po na sa hapong ito, no, marinig natin ang Diyos at lumapas tayo sa lugaring ito, mas lalong lumalim at mas lalo nating minahal ang Panginoon na ito na naging mabuti sa atin. Sa mga nanonood po online, magandang gabi po sa inyo at sa inyong mga tahanan at kung nasan man kayo, nawa ang presensya ng Diyos ay andyan at mangusap po sa bawat isa po sa inyo. So, sige po, sa hapong ito, patuloy na tayo sa ating talakayan. Tayo po ay mag-uusap-usap. Mas doon tayo, pakalalim tayo sa Panginoon at maintindihan natin ang puso ng Diyos. Ano po, bilang mga anak niya at bilang nandun tayo, nananampalataya sa Kanya. Puntahan na po natin ang ating title ng ating pag-uusap-usap sa hapong ito. The title po of the message for the whole day is about Lord, one more. Ulitin ko, yung title pa lang natin ay meron ng bigat. Maybe it's a prayer, pwede itong dalangin mo sa Diyos, pwede rin ito yung puso natin as we walk in our faith sa Panginoon. But this is a gesture for us to live bilang tayo nabubuhay pa. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng opportunity ng Panginoon na sa bawat araw, andun pa yung pagkausap niya sa atin. Andun pa yung sa bawat araw na tayo ay binababaan ng Diyos ng kanyang mga salita. Yung title na ito, Lord, one more. One more, Panginoon. To some of us, maybe we are thinking yung one more sa buhay natin ay pwedeng mga material na bagay o pwede yung mga bagay na meron ang mundong ito. But it is more than that. As I said earlier, we are looking to the heart of our God. We are looking doon sa puso na meron ng Diyos na nagbigay ng buhay niya para sa atin. Yung Diyos na hindi nagdalawang isip na pumunta sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan at buhay na matiwasay kasama niya. So, dito natin titingnan na, Lord, ikaw palang nagbigay ng lahat ng ito, Diyos. Lord, kalakip ng title na ito, Panginoon, ano ba dapat ang nilalaman nito, O Diyos? So, sa hapong ito, tingnan po natin bilang mga mananampalataya na mas maging malalim yung ating paglapit sa Diyos, maging mas malalim yung ating pananalangin, at maging mas malalim yung ating pagkakaintindi pagdating sa mga istansang ito. Na Lord, one more. Ano ba, Pastor, ang sinasabi dyan at ang nais ng Diyos na dyan sa mga one more na yan? Ano po? Malalaman po natin yan sa hapong ito.
May mga bagay ba sa buhay natin na na-miss natin? Maybe an opportunity. Maybe we could make a difference pero hindi natin to nasimulan. Whether sa ating mga relasyon, whether sa ating pamilya, whether sa ating mga personal na buhay, in our church, in our ministry, in your family, wherever or whatever it is, may mga moments sa buhay natin na, Lord, sayang. Kung bibigyan mo muli ako ng pagkakataon, Panginoon, Lord, aayusin ko na ngayon, O Diyos. O Lord, kung babalik ulit ako sa pagkakataon na ito, Panginoon, Lord, mas gagalingan ko, Panginoon. Mas aayusin ko, Panginoon. Mas magiging tapat ako sa harapan mo, O Diyos. Pwedeng ito yung one more na yan. But this afternoon, we are going to talk about this prayer, na Lord, one more. This is a prayer, not just a plea, but it's a call for greater faith. Dito naman tayo sa church Meron naman tayong pananampalatayan sa Panginoon, pero tayo ay nagtitipon, tayo nag-uusap-usap, tayo ay nagpapakalalim sa Panginoon because it is yung greater faith na gustong ma-unfold sa atin ng Diyos, na gustong makita ng Diyos sa mga buhay natin. Sabi ko nga po sa araw-araw na binubuhay tayo ng Panginoon, we are called for a greater purpose. Minsan ba napapagod na tayo na parang mabuhay tayo ng kumain, matulog, gumising, kumain. Hindi ko alam kung ano yung routine natin sa bawat araw. Pero ninanakaw nito, kung hindi natin ito babantayan, doon sa greater calling, doon sa greater purpose, doon sa greater plans. Kaya tayo patuloy na binubuhay ng Diyos. Kaya patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa bawat araw ng buhay natin. So, itong panalangin na ito, magbibigay sa atin ngayon to ng kamalayan na, Lord, one more. Ano ba yung one more na yan na gustong-gustong marinig sa atin ng Panginoon as we call to Him, as we pray to our God? Sabi ko nga kanina, it is a call to greater faith, to greater purpose, and greater commitment to God's mission. Kapatid, minsan dito tayo na, di ko alam, naalibadbaran, dito ba tayo parang hindi komportable, pero binuhay tayo ng Diyos at patuloy tayong binubuhay ng Panginoon sa mundong ito dahil meron tayong mission. Dahil meron gusto ipa-accomplish sa atin ng Panginoon. Hindi ko alam, maybe sa pamilya po ninyo, maybe sa mga kasama ninyo sa paaralan, maybe sa trabaho na kung nasaan andun ka nilagay ng Panginoon. And I believe in this church na nilagay ka ng Panginoon today, there's a greater mission for all of us. May mga tao na nandoon sa labas, hindi ko alam, mamaya pupunta tayo sa kalagayan natin before, na in the end, salamat, nakaalpas tayo, nakilala natin ang Diyos. Pero doon na lang ba natatapos ang buhay? Doon na lang ba natatapos yung pinakaplano ng Diyos? Na kaya niya tayo patuloy na binubuhay ay dahil sa wala lang ba? O merong dahilan si Lord? Na pwede nga narinig ko kay Pastor kanina, nagmi-meeting po kami, na kung tayo lang, pwede na tayong kunin ng Lord kasi nakilala na natin siya. Nandun na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. So, pwede na tayong kunin ng Diyos. Pero hindi pa yun nangyayari sa ngayon. Dahil ang Panginoon ay may gustong sabihin sa atin, sa bawat isa po sa atin. That is greater dun sa pwede nating maisip right now. Let us go to the word of the Lord in Luke chapter 15, where Jesus talks about 3 parables. Yung Luke chapter 15, kung babasahin po ninyo yan, 3 mga parabolo ang ikinuwento ng Panginoon po dyan. Parable of the lost son, we all know it. Parable of the lost sheep, some of us know it. And parable of the lost coin. At tignan natin sa hapong ito kung gaano kahalaga itong lost na ito. Bakit ba ito in-emphasize ng Diyos? Bakit ba niya ito kailangan ikwento pa sa mga disipulo? Patuloy itong ikinikwento at ibinababa sa kanyang mga anak up to this day. Tignan po natin ang puso ng Panginoon. In verse 1, ang sabi po dito, chapter 15, Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, This man welcomes sinners and sits with them or eats with them. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Dito pa lang sa verse na ito,
yung pinakatema ng puso ng Diyos in this chapter is to go out and find that lost sheep. Mamaya tatanungin natin, Lord, ito bang puso mo na ito? Puso mo lang ba yung Diyos? O sa hapong ito, meron ka pang gustong ilagay naman sa aming mga puso for us to accomplish that, Panginoon, at ito rin na maging puso namin, O Diyos. Pagpatuloy ko po ang ating binabasa. Verse 5, sabi po dyan, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will also be rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Again, ito yung sinasabi ko as we go on sa ating pananampalataya. Yes, yung moment na nakilala natin ng Panginoon, tayo rin tong lost sheep before. Na ang sabi doon, when Jesus ay na-encounter niya tayo at nakilala natin ng Panginoong Jesus, ang sabi dito, there was rejoicing in the heavens because of it. Pero ang ibig sabihin ba niyan, hindi na tayo minamahal ng Diyos? Dahil sabi doon sa verse, iiwan niya yung 99 para doon sa isa? Hindi naman, mahal tayo ng Diyos. At sa bawat araw, ranas natin yan, paggabay ng Diyos, pagsama ng Panginoon, pabor ng Diyos sa ating mga buhay. But then again, it doesn't stop there. Maintindihan natin na ang Diyos na ito, hindi lang tayo ang gusto niyang isalba. Hindi lang tayo ang gusto niyang hanapin. Hindi lang tayo ang gusto niyang iligtas. Kundi yung mga tao that is right now, andun, pwede nating i-categorize as lost sheep. Pwedeng sa pamilya po natin, pwedeng yung mga kaibigan natin, pwedeng yung mga friends natin na very, very close to us, pwedeng yung mga katrabaho natin, and the people na nilalagay sa atin ng Panginoon. Ito yung hinahanap sa atin ng Diyos right now, na in the end, yes, anak, nakilala mo ang Panginoon, nandun yung pabor, nandun yung kasiyahan natin, nandun yung kalayaan natin, nandun yung hope natin sa Kanya. Pero what about them? What about them? What about those people na gusto rin iligtas ng Panginoon? So we see, tingnan natin yung puso ng Diyos pagdating sa mga bagay na ito. Next verse, verse 8. Ang sabi po diyan, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. The same case dun sa binasa natin kanina. Gumamit lang si Lord ng ibang ilustrasyon, but it is the same message. Even to the lost son, prodigal son, ganun din ang mensahe na may nawawalang anak, yung younger son, and when he returned home, yung galak ng tatay. At in this case, bilang tayong mga mananampalataya, galak ng Diyos na tayo kanyang muling nahanap at tayo'y muling bumalik sa Kanya. Sige, pwede bang palakpakan natin ng Panginoon dyan? So, Pastor, ano bang ibig sabihin ng one more na yan? May perspektiba ang Diyos pagdating sa one more na yan. Sometimes namamali tayo. Ang tingin natin sa relasyon natin sa Panginoon, it's all just God and us. Yes, may mga bagay that si Lord binababa sa atin for our personal calling, personal purpose, pero hindi natatapos doon. Ang sabi ko nga kanina, salamat sa Diyos, nakilala natin siya at ine-enjoy natin sa bawat araw yung presensya ng Diyos. Ine-enjoy natin sa pag-araw-araw kabutihan ng Diyos. Hindi man okay ang bawat araw, pero alam natin na may Diyos na kasakasama natin sa lahat ng ito. Pero is that it? Yung bang dahilan kaya tayo patuloy na binubuhay ng Diyos? Or there is reasons na gustong ipaintindi sa atin ng Diyos sa hapong ito. And we see it in these verses. Ngayong hapong ito, titignan natin, we are going to reflect on how can we adopt this heart of God. I-adapt natin ito sa Panginoon. Ito ang puso ng Diyos.
Kaya tayo nagtitipon-tipon sa hapong ito, hindi lang para to broaden our memory, but to understand the Lord's heart. Pastor, ano bang puso ng Diyos? Ano ba ang nais niya na bilang anak, bilang ako na nananampalataya sa Kanya, yung nais niyang lakarin sa buhay ko? Tignan natin sa hapong ito as we walk with the Lord in this message. Number 1, kapatid, I have 3 points to share. Number 1, Lord, one more soul. Yung title ko, it talks about one more. Pero titingnan natin kung anong puso ng Diyos pagdating sa one more na yan. Puso ng Diyos na nais niyang i-accomplish natin. Nais niya na tayo ang maggamit ng Diyos para sa mga bagay na ito. Lord, one more soul. A heart for the lost. Magkaroon tayo ng puso para doon sa mga nawawala. Tayo ba itong mga tao na hinahanap ng Diyos para dito? Maybe some of us, nandun tayo sa ating selfish heart. Lord, ako muna! Lord, ako nga, oh! Lord, ito nga ako, Lord, oh! Yes, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Nasa kalinga ka na ng Diyos, eh. Alam ng Diyos ang pwedeng mga kakulangan natin. Kasi nasa kalinga na tayo ng Diyos, eh. But how about these people? How about itong mga tao na walang relasyon sa Panginoon? And tignan natin dito sa hapong ito na, Lord, pagdating ba sa mga bagay na ito, Panginoon, exempted ba ako pag may sitwasyon ako? Meaning, Lord, hindi na lang ako dyan, Panginoon, kasi may sitwasyon ako, Lord. Lord, sila na lang yan maghanap ng soul kasi sila okay. Ako, Lord, ang dami kong problema, ang dami kong iniisip, ang dami kong mga ginagawa, Panginoon. Minsan, ito yung nagiging lisensya natin, dahilan natin sa maraming mga oras para hindi lakaran ang bagay na ito. But kapatid, ninanakaw ito ng kaaway sa atin at dapat sa hapong ito magkaroon tayo ng kamalayan. Magkaroon tayo ng isip na andoon tayong tumitingin sa hindi kung ano ang kakayanan natin, kundi kung ano ang nais ng Diyos sa mga buhay natin. Sabi dyan, no, Lord, one more soul. The first aspect of Lord, one more, is a heart for the lost. Hindi ko alam. Right now, nandun tayo sa ating paanyaya. Next week will be our decade na celebration. Will be our 10th anniversary dito po sa ICC. At wala na tayong ibang isinisigaw na pwede nating gawin at pwede nating maiambag sa araw na yan is to bring souls to Christ. Is to bring one soul. Is to bring people na nandyan sa ating mga paligid. At tignan natin ang puso ng Diyos para dyan sa bagay na yan. Pastor, yan na lang ang lagi kong naririnig. Pwede bang iba naman? Pero hindi eh. Kung titignan natin ang pinakapuso ng Diyos, wala na siyang ibang nais. Wala na siyang ibang gustuhin. Oo, gusto tayong pagpalain ng Diyos. Pero more than that, kapatid, gusto ng Diyos na maligtas ang bawat nilalang. Maligtas ang bawat isa. Maligtas ang pamilya po ninyo. Maligtas ang sambahayan po ninyo. Maligtas ang mga taong nakapaligid sa atin. At si Lord, tayo ang kinakausap. Tayo, kapatid. Pwede mong sabihin, hindi ako pastor. Hindi ako pastor. Pwedeng kayo na lang pastor. Pwedeng sila na lang pastor. Pero hindi. The fact that the Lord is knocking on your hearts today about those things, hindi yan inilalagay sa iyo ng Diyos para isa walang bahala lang. Inilalagay yan sa atin ng Diyos dahil in the end, ang mag-accomplish yan ay tayo din. Sige, pwede bang palakpakan po natin si Lord dyan. What are those gifts? The gift of sober mind. The gift of heart. The gift of lips. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na ito, hindi lang para sa mga makabundong mga bagay. No, hindi yan ang purpose ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng maayos na kaisipan. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay na ito for us to be used. Para magamit tayo ng Diyos in the end for His glory. Sabi dito, Matthew chapter 9 verses 37 to 38, Jesus tells His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Yun ang totoo. Sobra ang harvest. Lalabas pa lang tayo sa lugarin na ito, sobrang dami natin pwedeng i-harvest. But the problem is, yung mga tao na
willing to go to work. And I believe, church, na ang simbahang ito ang puso ng Diyos para sa simbahang ito. Ang puso ng Diyos, alam niyo kung ano, mapuno ang bawat upuan na yan. Mapuno ang lugaring ito. Na in the end, Lord, kung kailangan namin ng panibagong pwesto, eto, libreng-libre. Inihanda na sana yan ng Diyos para sa atin if we have yung heart na, Lord, punuin mo lang ang lugaring ito, O Diyos. Where's that heart, church? Tingnan natin si Lord, ang puso ng Diyos. Ang harvest, sobra-sobra, but the workers are few. Ano sinabi ng Diyos? Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His field. Ito si Lord. Sabi ko nga kanina, isang perspective lang ito, kapatid. Itong ikakwento ko, may isang testimonya, may isang kwento na dito natin tignan yung gamit. Kasi minsan iniisip natin, Pastor, wala namang gamit sa akin yung mag-share. Wala namang magandang idudulot yan sa buhay ko. Di ba tinanggap ko na si Jesus? Okay na yon. Pero hindi eh. Malimit sa mga bagay na sarado sa buhay natin. Bakit? Hindi natin makita, hindi natin maranasan, hindi tayo magkaroon ng pabor, ay dahil sa katigasan natin ng ulo pagdating sa bagay na ito. Again, isang kwento ito. Disclaimer, hindi ko ito kinakwento para in the end, ito yung maging puso natin when it comes to sharing the word, or when it comes to praying for one another, or when it comes to sharing and connecting people to Christ. Pero tingnan natin yung perspektiba ng Diyos. Ito yung kwento. Marami sa atin na nanalangin tayo, Lord, nasaan ang breakthrough ko? Lord, nasaan ang harvest ko, Lord? Lord, nasaan ang blessing, Diyos? Nasaan ang miracle mo, Panginoon? And this person na ikakwento ko, andun siya, wala na siya ibang nais kundi i-share ang salita ng Diyos. Mayroong pagkakataon, he prays for people. Nakakita siyang may sakit, may matanda, hindi ko alam. Basta, given the opportunity, itong taong ito, papagamit siya sa Diyos. Nandun yung heart, Lord, one more. Makakita siya ng tao, Lord, one more. Makakita siya ng tao, sige Lord, gamitin mo ako sa taong ito, Diyos. At ang katotohanan, sabi sa kwento niya, may mga taong tumanggap at may mga taong tumaglikod. May mga taong nag-accept at may mga taong nag-reject. May mga taong na nagpatuloy at may mga taong hindi nagpatuloy. Doon sa kanyang ginawa in sharing the gospel. Pero ano ang tama sa harapan ng Diyos? Ano ang nakita ng Diyos na in the end, hindi niya pwedeng iwaglit sa taong ito? Yung desire na ipakilala ang Diyos sa bawat tao na kanyang makilala. At dumating yung moment na yung taong ito, pwedeng nandun sa needs niya. Yung kwento niya, dumating siya, tumanda na siya, dumating yung moment na siya din kailangan ng encouragement, dumating yung moment na siya din kailangan ng panalangin, dumating din yung moment na siya kailangan din niya ng help. At alam niyo po sa kanyang testimonya kung sino yung naging solusyon ng Diyos para sa lahat ng yun sa kanyang buhay, yung mga tao na tumanggap sa Panginoon through Him. Yung mga tao na nilakaran niya in the end at yung mga tao na nagpatuloy sa Panginoon. Yung dumating sa moment na siya naman ang nangangailangan ng encouragement, etong mga taong ito na dinala niya sa Panginoon ang ginamit para sa Kanya. Yung mga tao na ito, in the times of His needs, yung mga tao ito na dinala niya sa Panginoon, sila din ang ginamit ng Diyos to rescue doon sitwasyon na meron siya. Again, one perspective. Dito natin makita na, Lord, ito pala yun. Yung mga tao na nilagay mo sa paligid ko, Panginoon, Lord, hindi lang pala ito parang pang physical lamang. Hindi lang ito pala parang pang dito lang sa mundong ito, Diyos. May dahilan ka kung bakit etong circle na itong nilagay mo sa buhay ko in the end, Panginoon, kundi nandun din yung heart mo, Panginoon, na gamitin mo ako na nakilala sa iyo, Panginoon, to lead them, Panginoon. To bring them to your feet, Panginoon. At makilala ka nila at maging Diyos ka nila sa kanilang mga buhay, O Diyos. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Again, one perspective doon sa kanyang kwento. Kaya kung nung naintindihan ko yun, yun pala yung Lord. Kaya pala minsan, ang buhay ng tao, hirap. Ang buhay ng tao, parang wala nang makitang pag-asa. Wala nang makitang encouragement. Bakit? Dito pa lang sa bagay na ito, umaayaw na tayo. Kaya malimit na pagkakataon, ang buhay mo, ikaw lang.
Ang buhay mo ay parang wala kang kasama, wala. Bakit? Kasi wala yung heart na, Lord, one more. Connect mo ko sa tao, Panginoon. In the end, kukunik ko sa iyo, Panginoon. Connect mo ko sa pamilya ko, Panginoon. Mabigyan lang ako ng pagkakataon, O Diyos. Sige, Lord. Yan mong maipakilala ko ikaw sa kanila, O Diyos. Sabi nga ng Diyos dito, Luke chapter 19, verse 10, tingnan natin ang mismong puso ng Diyos. He says, "For the Lord, or for the Son of Man, came to seek and to save the lost." Ang puso ba ng Diyos ay para sa kung ano man? Hindi. Ito ang dahilan ng Panginoong Jesus kung bakit binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tayo ng mga makasalanan. Why? Because He wants to seek us. Hinahanap tayo ng Diyos at gusto tayong isalba ng Diyos. Gusto tayong iligtas ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Naranasan natin yung ligtas, yung pagkaligtas sa impyerno, pagkaligtas doon sa dagat-dagatang apoy, pagkaligtas doon sa buhay na walang hanggan pero walang hanggang hirap. Pero hayaan natin na hindi lang matapos doon. Na in the end, magamit tayo ng Diyos upang hindi lang tayong maligtas, kundi marami pang mga tao sa paligid natin na niligay sa atin ng Diyos, tayo ang magdala sa kanila upang sila man din ay magkaroon ng ganitong kaligtasan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, kapatid. Every soul is precious. Every soul is unique. And every soul is worth pursuing. Pursuing souls. Itong nais natin, church. We want to pursue souls. We want to pursue people. We want to win them to Christ. When we pray, Lord, one more soul, we are choosing to see beyond our comfort, beyond our schedule, and beyond our fears. Ito ang katotohanan. Pastor, madali ba yan? Hindi. Ako na nagsasabi sa inyo. Pwede mo sabihin sa akin, Pastor, kasi pastor ka, kaya madali lang yung gawin mo. Pero ang katotohanan, even myself, hindi siya ganun kadali. But in the end, if we truly love the Lord, and in my case, yung heart ko, Lord, mahal kita eh. Lord, naintindihan ko kung anong ginawa mo sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbigay. Ikaw ang Diyos na nag-provide. Ikaw ang Diyos na nagligtas. Sobra-sobra, hindi ko deserve yung mga bagay na ginawa mo sa akin, Panginoon. So, hayaan mo, O Diyos, na sa mga bagay na nais mo sa buhay ko, Panginoon, hindi man komportable, hindi ko man to parang, eto talagang forte ko, Panginoon, it is outside of my comfort zone, Panginoon. Sometimes outside of my schedule, Panginoon. Minsan, nandun yung takot, O Diyos. But God, give me strength, Panginoon. I pray this prayer to you, O God. Lord, one more. One more soul, Panginoon. And sabi dito, God places people in our paths daily who need to experience His love. Nagawa na ba natin to sa buhay natin na yung mga tao, tinitignan natin sila, not just a person, not just a human being, but a soul in the end. Soul that needed to be saved. Soul that needed to experience the love and saving grace of our Lord Jesus Christ. Meron ba tayong ganitong puso, kapatid? Sabi ko nga kaninang umaga, yung ako bilang, sabi ko nga, si Cristel, yung aking mapapangasawa, sobra lang yung siguro yung proud or yung kagalakan. Bakit? Itong taong ito, bago lang naman ito nakakilala sa Panginoon. Dito lang sa church na ito, siya nakakakilala sa Diyos. May tao lang din na ginamit si Lord sa buhay niya upang ma-experience niya itong kanyang na-experience sa Diyos at na-i-experience sa Panginoon. Pero doon lang ba yun natapos, Pastor? Hindi. Maintindihan natin na andun sa heart ng taong ito na Lord, gamitin mo ako. Hindi man ako full-time sa church, pero Lord, gamitin mo ako in my workplace. Nakakatuwa kasi, yun na nga, pwede mo namang simulan eh. Sabi ko kaninang umaga, almost lahat ng katrabaho niya, kasama niya doon sa kanyang pinaka-circle sa trabaho, ay nadala niya na dito sa church. Alam mo yun, hindi naman kailangan na parang aral ka sa Bible school, hindi naman kailangan na parang ang tagal mo na naging Kristiyano para gawin ang mga bagay na ito. Ang hinahanap lang sa atin ng Lord,
yung desire natin pagdating dito. Lord, one more soul. Gamitin mo ako, Panginoon. Lord, hindi man ako magaling magsalita. Hindi man ako maalam, Panginoon. Hindi man ako magaling, Panginoon. Pero one thing, Panginoon, na pwede mong makita sa akin, O Diyos, Lord, handa akong magpagamit, Panginoon. At ito ang hinahanap ng Diyos. Dahil in the end, hindi mo alam, hindi na ikaw ang gumagalaw, hindi na ikaw ang nagsasalita, pero as you move, as you step out of your faith, or in your faith, doon ka nagtitiwala ka sa Diyos, ang Diyos din ang nagpo-provide sa lahat ng ito. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Are we willing, sabi ko nga are we willing to be God's vessel to bring one more? Patuloy tayong naghihikayat. Patuloy tayong nagcha-challenge sa bawat isa sa atin, including myself, kapatid, to bring one more into His kingdom. To bring one more to Christ. Again, sabi ko kanina, unahin mo ang Diyos. Yung perspective na sinabi ko kanina sa kwento ko na may mga bagay sa buhay natin na sarado, hindi natin makita, hindi natin maranasan, dahil dito tayo nagkukulang. Tingin natin sa buhay Kristiyano tayo lang, pero hindi. Hayaan natin na lumabas tayo dyan. Ang buhay Kristiyano, sabi ko nga, hindi lang para sa sarili natin. Hindi lang para sa sarili natin. Iniisip ko nga yung dati nating relihiyon eh. Oo nga no, baka doon kami nabulag, na parang ang buhay namin, papasok kami, upo kami, pagtayo namin, o kanya-kanya ulit kaming buhay. Pagdating ulit ng linggo, papasok kami, tatayo, upo kami, tayo kami. Kanya-kanya kaming buhay. At salamat sa Panginoon, na dito, Panginoon, na born again ako, O Diyos, naranasan ko, Panginoon, yung more than that, Panginoon, na meron ka palang greater calling, meron ka palang greater na plano, at meron ka palang greater purpose, Panginoon. Na ang pananampalataya kong ito, Panginoon, hindi lang pala para sa sarili ko, para sa pamilya ko, Panginoon, para sa mga kaibigan ko, Panginoon, para sa mga taong nilagay mo sa paligid ko rin. Available din ito sa kanila, O Diyos. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Number 2, Lord, one more opportunity. One more opportunity. Ito yung sinabi ko kanina. May mga bagay na pwede nag-past sa buhay natin. Naintindihan natin, hindi naman tayo perfecto eh. Noon, baka pwedeng natakot tayo. Pwedeng nagdalawang isip tayo. Pwedeng nanggamba tayo, kaya hindi natin nagawa. Pero sana ang panalangin ko po sa hapong ito, tayo itong handa na muli. Na Lord, patawarin mo ako. Natakot ako, Lord eh. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagdalawang isip ako, Lord eh. Patawarin mo ako, Panginoon, Lord. Di pa ako ready. Pero Lord, hayaan mo ngayon, O Diyos, naintindihan ko na, Lord, meron palang plano na mas mainam ikaw sa buhay ko, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na Lord, hindi ko na ma-miss tong opportunity ito, O Diyos. A life of service. Tinatawag ko po si Jillian. This part of prayer, Lord, one more opportunity is an invitation for God to use us. Ang dapat tayong gamitin ng Diyos. Yun yung tanong eh. Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord. Lord, i-provide mo yung ganito ko, Lord. Lord, pagkalingin mo naman to, Lord. Malimit sa pagkakataon, sorry sa term, pero ginagamit natin ng Diyos. At si Lord, hindi naman yung kinakahiya eh. Handa siyang pagpalain tayo. Handa siyang iligtas tayo. Handa siyang protektahan tayo. Tingnan natin si Lord, no? Yun ang puso ng Diyos. Na handa niyang gawin yung meron siya, kapangyarihan na meron siya, yung meron siya sa buhay niya, for us, for you and for me. Pero how about us naman to the Lord? Naglalambing lang ang Diyos sa atin, anak, share mo naman ako. Anak, yan mo naman, encourage mo naman tong kasama mo. Anak, panalangin mo naman tong magulang mo. Anak, how about us? One more opportunity is an invitation for God to use us. Ephesians chapter 5 verse 16, ang sabi dito ng salita ng Diyos, make the most of every opportunity. Make the most. Make the most. Hindi ko alam, nasa na ba tayo ngayon? Marami na ba tayong mga opportunity na nilagpasan? Marami na ba tayong mga opportunity hinindian? Opportunity sa Diyos, ha?
hindi opportunity sa mundong ito. Yes, I believe that the Lord is gracious. But I also believe that the Lord is just. Minsan baka niloloko na lang natin sa Lord. Di Lord, next time talaga Lord. Next time Lord, ayusin ko na. Next time Lord, gagawin ko na Lord. Pero dumating na naman yung next time, wala na naman tayong ginawa. At baka lang naman, di ako ang Diyos. Pero baka magsarado na ang mga bintana na yan in the end. At hindi na muling magbukas. Huwag na natin hayaan yung kapatid. Kaya sa hapong ito, the Lord encourages us to make the most of every opportunity. Opportunity for what? Making an impact eternally. Making an impact. Mga mananampalataya, gusto ng Diyos na mag-leave tayo ng mark. Anong klaseng marka? May eternal na gamit. May eternal na gamit, kapatid. When we ask God for one more opportunity, we are committing to live with intention. Doon yung intention na, Lord, ano bang pwede kong gawin o Diyos? Handa ka, ready ka. Kita mo, may mga sitwasyon, may mga nangyayari. Lord, gamitin mo ako. Naalala ko isang kwento. May nagkwento sa akin na nandun, meron siyang kachat na katrabaho niya. Pero nandun, nagkakwento ng mga sitwasyon, nagkakwento ng mga problema and all. Pero andun yung heart ng tao ngayon na hindi lang basta, andito ako, susuportahan kita, kaya mo yan. Hindi lang natapos dun. Ginawa niya yung pagkakataon na yun na in the end, Lord, opportunity ba to para makilala ka ng taong ito? Ipinasok niya ando sa usapan. Anong sabi niya doon? Kwento niya sa akin. Pinaparaphrase ko na lang. Baka may gustong sabihin si Lord sa mga bagay na yan sa'yo. Baka ito na yung oras na si Lord kinakausap ka. Na baka sa mga moment na ito, dito mo pinakakailangan ng Diyos. At ito yung time din na hinahanap ka ng Diyos. Again, I'm paraphrasing. Pero yun yung context. Na sa mga bawat usapan natin, sa mga bawat, hindi ko alam, hindi nawawaglit sa isipan natin na, Lord, opportunity ba to for one more? One more soul? Opportunity ba to, Panginoon, maipanalangin ko man lang tong taong ito? Maging encouragement man lang ako sa taong ito, Panginoon. Sige, Lord, gamitin mo ako. It's making the most of every opportunity. Naalala ko si Philip, Acts verse 8. Ang sabi doon, si Philip, nagtatravel siya sa isang desert. At doon sa pagtatravel niya, next slide kapatid, nakita niya yung isang eunuch na nagbabasa ng Isaiah. Ang mind ni Philip nung mga moment na yon is to go to the city at doon siya mag-preach ng gospel. Minsan ito rin yung ating mga, di ko alam, mga alibay sa Diyos. Na Lord, doon na lang ako, Lord. Doon na lang sa lugar na yun, Lord. Doon na lang ako sa church, gamitin, Lord. Dami ng mga tao doon, Lord. Pero not Philip. Andun siya sa desert road. Desert road, walang tao, walang comfort, mainit. Pero sabi doon, no, he used that opportunity nung nakakita siya ng tao doon habang siya naglalakad to preach the gospel. And in the end, anong nangyari? Yung eunuch ay nakareceive ng salvation at nakareceive din ng baptism. Anong gusto kong sabihin dyan para sa atin sa hapong ito? Philip did not wait for the perfect conditions. He obeyed in the moment and God moved. Minsan iniisip natin, Lord, pagalingin mo lang ako, Lord. Lord, maging maayos lang kalagayan ko, Lord. Lord, magkaroon lang ako ng ganito kadaming pera, Lord. Sige, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Pero hindi naman kasi yun ang basihan ng Diyos upang gamitin niya tayo. Even if our situations are not perfect, God can move. At ang hinahanap ng sa atin ng Diyos, yung title ng prayer. Yung title ng ating pinag-uusapan, the prayer. Lord, one more. One more opportunity, Panginoon. Gamitin mo ko, O Diyos. Naalala ko, yun na nga eh. Minsan,
sa mga bagay na ito. At totoo lang talaga, ako personally, sa mga bagay na ito ko, mas lalong na-appreciate ang Diyos. Why? Because when things are perfect, pwede mong sabihin, maayos naman kasi lahat eh. Kaya nangyari. Pero when things aren't perfect, dun mo makikita na, Lord, iba ang galaw mo, Lord. Iba talaga, Panginoon. Kapag ikaw ang gumalaw, O Diyos, hindi man perfect ang mga sitwasyon, ang gulo dito, ang gulo niyan, ang buhay ko, Panginoon, madami din akong problema, O Diyos. Pero Lord, sumunod ako sa iyo, Panginoon. At sa pagsunod ko sa iyo, Panginoon, Lord, nakita ko ang makapangyarihan mong paggalaw, O Diyos. Sige, palakpakan natin si Lord dyan, kapatid. Kanina nga, at nakwento ko rito kaninang umaga. Meron tayo dito isang manggagawa, nandun siya. Hindi naman perfect ang kanyang kondisyon din. Pero sa mga bagay na yon, doon siya mas lalong nagiging amazed sa Panginoon. Why? Andun siya. Na kahit hindi perfect ang sitwasyon, sige Lord, gamitin mo ko. Maraming mga gulo, maraming mga ganyan, but Lord, hindi to magpapatinag sa akin. Lord, gamitin mo ko. At sa huli, yun, kwento niya kanina. At yun na nga, si Lord, grabe lang talaga gumalaw. Na yun na nga, yung taong yun, nagkaroon na ng bahay ngayon, nakareceive na siya ng bago niyang bahay. Doon mo lang din maintindihan na, Lord, iba talaga kapag ikaw ang gumalaw, O Diyos. Ang inahanap mo lang sa amin, Panginoon, yung desire, O Diyos, na sumunod sa mga bagay na tama sa iyong harapan. Sabi ko nga dito, God delights in our readiness to serve. Nade-delight ang Diyos sa ating readiness sa pagsunod. Yun lang hinahanap sa atin ng Diyos eh. Hindi ko alam. Sa hapong ito, binibigyan tayo ng awareness ng Diyos na anak, hayaan mo na sa pagkatapos ng oras na ito, maging aware ka sa akin. Maging aware ka sa presensya ko. Hanapin mo ko nang sa gayon, dumating yung opportunity para sa mga bagay na ito, handa ka. Handa ka. Kasi kung hindi ka handa, magulat ka lang, ang daming oportunidad na dumaan sa'yo, pero hindi mo na malayan. Huwag ka mag-alala. Because as you have this heart na maging ready, na magamit ng Panginoon, anong pwedeng ipamalas naman ng Diyos in the end? He will multiply the impact of even the smallest acts done in His name. Ang Diyos na ito, hindi lang sa Diyos ng addition, siya ang Diyos ng multiplication. Sa buhay natin, maging ready lang tayo sa Diyos. Step lang tayo outside of our comfort zone. Mag-step tayo dun sa pananampalataya natin sa Panginoon. Crazy faith. Ridiculous faith. At in the end, sa paglakad mo sa mga bagay na yan, makikita mo kung paano naman ibuo ng Diyos. Kung paano magmirakulo ang Diyos sa mga bagay na yan through your obedience to Him. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. Number 3, lastly na po ito. Lord, one more day. One more day. One more day, Panginoon. It is having the spirit of perseverance. Finally, Lord, one more is a prayer for the strength to persevere. Strength na magpatuloy. Strength na hindi matinag. Strength na hindi mag-quit. Strength na hindi sumuko. One more, Lord. One more day, Panginoon. One more day, O God. This church, it is a living testimony of that one more day, Panginoon. Kasi kung sa una pa lang, andun tayo, may mga pagsubok, hindi tayo nag-persevere, matagal na itong sarado. But because of that heart, na sana sa bawat isa sa atin, andun tayo, kapatid. Ang church na ito, nakita din kung gaano kabuti ang Diyos. Ang church na ito, nakita din kung gaano makapangyarihan ng Panginoon na ito. Next week, yun yung ebidensya that this church has been here in this mall for 10 years. 10 years of God's faithfulness, 10 years of God's goodness, 10 years of God's miracle sa simbahang ito. Sige, palakpakan mo si Lord. Sekreto,
Doon yung heart to persevere. Naintindihan ko na sa buhay, walang mararating ang taong sumusuko. Lalo na sa atin bilang mananampalataya. Kung yung mga tao sa labas, yun ang kanilang kaisipan, how much more tayo? Meron tayong Diyos na kasama sa lahat ng ito. So Lord, I pray for this heart, Panginoon. Ano ng bawat isa sa amin, we have a heart to persevere, Panginoon. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. You want to reap a harvest? You want to see miracle sa buhay mo? You want to see your family saved? Hindi ko alam. Ano man yung mga panalangin natin. Let us not become weary in doing those things. Good things sa harapan ng Diyos. Because if we do not give up, anong pangako ng salita ng Panginoon? We will reap a harvest sa mga bagay na yan. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ito ang buhay, kapatid. May ups and may downs. But one thing na dapat hindi mawala sa atin sa lahat ng yan is yung heart to persevere through all of it. Ang sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you. Yan ang pangako ng Diyos. Pwedeng si Paul at that moment, sobra yung kanyang mga pinagdaraanan. Pero ano ang pangako sa kanya ng Panginoon? That His grace is sufficient for him. His power, I'm talking about the Lord, is made perfect in His weakness. At ito rin ang nais ng Diyos na ipabatid sa bawat isa sa atin. That His grace is sufficient for us. And His power made perfect sa ating kahinaan. Pwede mo sabihin, Pastor, mahina ako dito, hindi ako magaling, huwag ka mag-alala. Katulad mo din ako. Hindi rin ako magaling. Wala rin akong alam. But then again, I believe in the Lord. I put my trust to Him. I walk what the Lord wants me to walk. At nakita ko rin that His power in the times of my weakness, doon ko nakita na ang Diyos na ito, hindi lang sa salita, kundi totoo siya sa Kanyang mga pangako. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Lastly, praying for one more is not about pretending that everything is fine. That is why we need the Lord eh. Maganda na ito yung panalangin natin kasi kung wala tayong ganitong panalangin, ay baka nagmamataas tayo sa Diyos. Pero if we have this prayer, it's a good step. Kasi naintindihan natin na, Lord, hindi ko to kaya, Lord. I'm calling to you, Panginoon, because I need your strength. I need your guidance, Panginoon. I need your wisdom, Panginoon. Give me one more, Panginoon. Ang lahat ng ito. We're calling to the Lord. Sabi ko nga dito, it is about trusting that God will give us what we need each day. It's a commitment to live daily by faith, even when the future seems uncertain. And as we persevere, our faith is deepened, and our story becomes a testament of God's sustaining grace. Mahalaga pa lang sa buhay ng mananampalataya, we persevere. Because as we persevere, hindi tayo sumusuko, hindi tayo nagkakwit, at doon tayo nagpapatuloy sa lakarin natin sa ating pananampalataya, mas doon din natin nakikilala si Lord. Mas doon din natin nakikita na ang Diyos na ito ay kaiba-iba. Ang Diyos na ito hindi nangiiwan. At ang Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat. Doon lumalalim yung pananampalataya natin. Kaya minsan hindi natin makita ang mga bagay na ito kasi wala tayong perseverance. Konting gulo, konting ganito, konting kibot. Di-attach agad tayo sa Panginoon. But as we continue, as we put our trust in the Lord, our faith is deepened. At nagkakaroon tayo ng testimonya. Gusto mo magkaroon ng testimonya? Tingnan natin to. Let's persevere. Let's walk our faith sa Panginoon. Nang sa gayon, mga kwento, mga himala, mga pagpapala, mga taong naligtas, mga taong gumaling, mga taong nakakilala sa Panginoon,
Hindi ko alam, mga mirakulo, mga testimonya, ang pwede mong maging kwento sa pagsunod mo na yan sa Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. Tinatawag ko pong worship team. Lastly, in this life, we are called to live beyond ourselves. At yun ang katotohanan. Yes, salamat sa Panginoon. We are a treasure sa mata ng Diyos. Pero hindi lang natapos doon. Si Lord, treasure din ni Lord itong mga tao na nilagay niya sa paligid natin. Tayo, okay na tayo. Ligtas na tayong lahat. Pero how about them? Gusto rin sila maligtas ng Panginoon. And for us, as we continue our walk sa Panginoon, we are called to live beyond ourselves. To be the hands and feet of Jesus in a world that desperately needs Him. The prayer, Lord, one more, is aligning our hearts with His mission. Ina-align natin yung puso natin sa puso ng Diyos. Kaya tayo nandirito. Hindi tayo nandirito para pagpalain lang ng Diyos. Oo, given na yan, pagpapalain ka ng Diyos. Pero gusto mong makakita ng tunay na pagpapala, yung nakikita mo yung buhay mo na na-align mo na yung sarili mo sa puso ng Diyos. And for me, that is more than a blessing. This week, kapatid, let's challenge ourselves to live with this prayer. Lord, one more sa ating mga puso. Hallelujah. Sige, pwede ba natin palakpakan ng Diyos?